hello mga ka-MWE, ka-Moneywise investors. Meron akong special guest for today's video, si Kuya Jan Investing. Kamusta So, po kayong lahat? Nagsama po yeah, ang pinakagwapo at pinakamaganda syempre. sa mundo ng investing. Syempre. At ang syempre pinakamasaya at pinakakakwela ng mga content creators ng Dragonfly Creator Yan po. Circle. First time nating gagawin itong episode na ito, Kuya Jan, ang ating, ang tawag ba dito, podcast. Yeah, usapang stocks and syempre excited ako na naging kasama kita sa aking video. Thank you po, Tita Glo. It's an honor Yes. po. Yes. At syempre sa susunod na podcast natin, ako naman ang guest sa channel mo. Yay! So ano pong Mhm. gusto niyang pag-usapan, Tita Glo? Kasi maraming mga mga stock analysis request. Ayun yung GMA. Kasi yan yung laging nangunguna. Bakit daw ako Mhm. walang GMA na stock sa aking dividend portfolio? Mhm. Tapos yun nga yung marami daw mga naipit sa GMA. Di nila alam kung anong gagawin nila, kung i-hold Mhm. lang ba nila or magka-cut loss na sila. So, Mhm. yun. So, anong masasabi natin? Ako po kasi noon na napansin ko si GMA way back 2018, na nakita ko ang ganda ng fundamentals niya. Nabili ko siya at Mm-mm. 5 pesos per share. Actually, wala nga naniniwala sa akin. Kinukwento ko sa mga kaibigan ko, ayaw ko pansin. GMA, maganda. Ayaw nila. Ayan Nakita ko nila. maganda fundamentals. Kaya na nung pumalo yung 2019, election Mm. kasi. So, ina-expect ko pag election, sisipa dapat ang revenues and earnings nila. Hindi po Ah. sumipa. So, alam ko, yung core nila, if I would remove yung election income, alam ko Mm. nag-decline sila. So, that is something na bad Oh. news. So, uh, Aha. at that time, it's just 1 year, binenta ko na siya kagad kasi alam ko there's something wrong with the company. Kaya alam po, Mhm. other will argue na mataas yung ROIC. Number one, mataas po yung ROIC niya. Mm. Return Mhm. on invested capital, Mhm. it's a sign na wonderful company siya. Pero then again, you have Mm. to consider, wala yan sa palakihan ng ROIC. Tama, ROIC is tama. your vehicle to grow. Pero kung yung Mm. company Mm. hindi niya alam paano i-grow, Mm. so it will not grow. Number Mm. two, bad sign sa akin, ang taas ng dividend na pinamimigay nila. It's another sign Mm. na hindi alam ng management paano i-grow ang company. So the next most Mm. responsible thing na ginagawa nila is nire-return nila sa ating investors yung pera. So with that Mm. in mind, Mhm. I feel hindi magandang investment. Sa mga wala pang may GMA, I feel you should avoid Mhm. these stocks kasi may tinatawag na secular trends eh. Mm. And ano yung Mhm. trend? Ang trend ng TV will be just the same as radio. Hindi Mhm. mamamatay, pero it will just Mhm. die slowly and Yes. magle-lessen na magle-lessen. Kasi Makes people sense. will move to another thing, kung ano yung mas bago. And like Mhm. kami, kahit yung mama ko, senior citizen na, hindi na siya nanonood ng TV. She is a Mm. senior citizen. Hindi na siya nanonood ng TV. Mm. Everything she needs nasa mobile na. So, Mm. and that's the trend. Yun ang secular trend. Yung Mhm. audience nila will not grow. It will shrink. And Same. dahil nagbibigay sila ng malalaking dividends, is also a sign na hindi nila alam paano Mhm. mag-reinvest ng capital nila. Mm. So, yun po yung point ko po, Tita Glo. Kayo po, anong Ah. sa tingin Ka- Kasi ako, 'di ba, talagang tinitignan ko yung earnings eh. Kasi ang niyo? gusto ko talaga sa earnings, at least stable siya, pero preferably Mm. growing. Kasi pag Mm, nakita kong mm, declining yung earnings, ano siya, parang big no-no na siya. Kung wala akong mm, nakikitang recovery plan ng company, mm, kung paano niya mm, ma-regain yung market leadership na nawala sa kanya. Tapos ang napansin ko kasi yung trend niya sa revenue and earnings, tumataas lang siya pag merong election. And then after the mm, election, bababa uli siya. So kumbaga mm. hindi Totoo. sustainable yung ganun eh. At saka syempre yung Mm, nga nabanggit mo about the declining TV viewership. Kasi sa mm, totoo lang ako, ang tagal ko na hindi nanonood ng TV. Pero even sa digital space, ang dami nilang mga competitors. So, yung hindi ko siya nakakakitaan ng strong competitive advantage. And gaya nga ng yeah. nabanggit mo, yun nga yung growth, parang wala na siyang growth eh. Shrinking na siya eh. Pero paano, anong ma-advise mo sa mga naipit?
Mahirap sabihin Tita Glo, pero ako kasi I would Mm. cut my losses and move on. Kasi maraming Mm. stocks ngayon ng growing. Kesa Mhm. antayin mo siya and maging deeper and deeper yung problems mo. Why not Mm. ilipat mo na yung fund mo to something na Mhm. mapapataas niya yung maka-recover ka na. That's my Mhm. although mahirap sabihin, masakit sabihin. Ako Mhm. may failed investment ako, Tita Glo. I have Max and I was hoping na magre-recover si Max last year. Mhm. Mhm. And ang dami ko nilagay. Pero hindi maganda eh. Declining and declining eh. It's not Yeah. doing well. So, Uh-huh. kesa lumalim pa yung problema ko, might as well just cut my losses and Ah. switch to a better investment. So ako, sinwitch ko na siya to superior, a better investment. Ah. And umaangat na siya ng konti ngayon. Umaangat na siya. So, yeah. Masakit eh. Masakit Ah, talaga. masakit. Pero in terms of cutting losses, ano yung, meron ka bang certain, yung acceptable na percentage level to cut your losses? Pero pwede mo na ibawas din yung mga dividends na na-receive mo kasi considered na rin siya as, ano, di ba? As Hin- kita. hin- Mm. Hindi po ako tumitingin kasi tita sa sa price na pag ganitong price then I would sell. No, I look at the fundamentals. Pag Mm. nag-change na yung fundamentals, doon na ako Mm. magka-cut ng loss. Hindi po sa price kasi sa akin, Aha. yung price fluctuation, hindi siya risk. Aha. It's not risk for me. Ah. I could stomach kahit 30%, 40% down siya basta yung Aha. fundamentals niya is still Ah. improving, growing, Aha. and doing Aha. well. You will continue Ah, to I ano, will continue to hold. hold. Hindi yung price, but the Hindi yung fundamentals. price. Yun yung Fundamentals. yun yung problema ko sa Max sa Max. Yung fundamentals niya Mhm. kasi talaga nagbago na. And it's a weak Mm. brand kasi nga Mhm. aminin na natin, nagkamali ako in the sense Mm. na mahal. Mahal kumain sa Max. Mahal kumain sa Pancake House. So, Mahal nga, mahal and nga. walang purchasing power ang Pilipino. Mas Oo. prefer nilang kumain sa mas mura. Sa So, mga masa like Jollibee, 'di ba? yes. So, McDonald's. so, and then yun na Ah, nga, humina sila. And I humina. would rather just accept my losses and move Ah. on. Anyways, I'm still doing okay naman. Aha. So, Overall gain pa rin, 'di ba? Naalala ko yes. kasi meron akong stock Max noong 2019 kasi dati hindi pa ako dividend investor so nag-start din ako mag-trading. So isa din 'yan sa mga tinitrade ko pero wala namang kinita sa trading noon. Break even lang ako. Kaya syempre nag-decide na rin ako mag-focus na lang sa dividend investing. Ang dami kasi tita ngayon na na stock na dumaan yung pandemic, dumaan yung maraming problema. Wala silang pakialam eh. They just keep on growing and growing. And then yung Oo. dividends, bigay lang sila ng bigay. Wala silang pakialam eh. So, ba't hindi tayo Oo. lumipat doon, di ba? Tita? Oo. Ba't ka magtitiis sa sa loss, di ba? Kung Kaya nga ba't ka eh. aasa? Why continue hoping? Yeah, speaking of Y- cut loss, meron din akong kwentong cut loss. DDMPR. Kasi ano eh, nawalan talaga ako ng pag-asa. Kasi nung binili ko yung 2019, actually mataas pa yung earnings niya. Naengganyo ako kasi yung wala siyang utang eh. Zero. And then yung lupang kinatatayuan ng building niya eh, pagmamayari niya. So doon ako naengganyo. At then yung time na yun, mataas pa yung earnings. Kaso ang nun nga biglang nag-decline na ng nag-decline, pati yung price niya pababa ng pababa. Tapos yung nagkaroon pa ng Pogo ban. So, yun nga, I decided to cut loss na lang. Kasi maliit lang naman yung position ko. So, hindi naman, wala masyadong Mm. aray kasi naka-receive na rin naman ako ng mga dividends. At yung nilipatan kong stock, yung Aboitiz Power, kasi bumagsak yung Aboitiz Power noon. So, binili ko doon, nilipat ko doon. So, ngayon, ang taas na ng Aboitiz Power. And meron din naman siyang mataas na dividends. So, yun. Mukhang Mm-mm. napabuti naman yung ginawa kong pag-cut loss. Mm. Minsan kasi tita, kailangan natin makinig dun sa dun sa mga magagaling na investors, 'di ba? Like yung mga Aha. celebrity investors kasi lagi nila sinasabi, cut your losses na kung pangit yung Mhm. company, part ways na Oo. and kung mag-focus ka na lang dun sa magaganda. And Mhm. kung yun yung wisdom nila, and they have decades and decades of Yeah. experience. Bakit Yeah. tayo kokontra, di ba? Bakit tayo kokontra sa ganong Yes. wisdom? Yeah? Tita, maiba lang ako. Speaking of Mm. REITs, ako sa may mga hawak ng REITs, kahit na nagpa-fluctuate yung occupancy rate, I feel Mhm. fundamentally,
nandun pa rin naman yung building eh. And Oh. I Sa feel baka, in 3 to 5 years, maybe they could find new tenants and improve Oo. yung position. Kasi nandun Oh. pa rin naman yung property eh, no? So, Mm. may chance. Oh, kasi meron akong subscriber, sabi niya, hindi daw siya nag-cut loss sa DDMPR kasi andun naman daw yung building, di naman daw malulusaw yung building. So, tapos Yes. tuloy-tuloy pa rin siya mag-earn ng dividends And, quarterly. and Di malay ba? natin, yung DDMPR, mali mo, ang mag-rent nun, Oh, pwedeng government mag-turn agency, they around. could rent, yeah, they could turn around. Tama. Kasi may property eh, may fundamental Oo. value siya eh. Oo, meron. Saka wala siyang utang. So, yun yung nagustuhan ko sa DDMPR nun. Sa Nickel and Wilcon. Ayun, marami Mhm, ding mga naipit dyan. Dati may Wilcon ako nung kasagsagan niya at nabenta ko siya at 60% gain. Pero yun mhm. nga, nalungkot ako kasi syempre ngayon nakita ko dumaus-dus pababa yung share price na isa yun sa mga winning stock ko dati. Ako, Yan. ang feeling ko po, mas okay sa akin ang Wilcon over Nickel Asia. For the Mhm. reason na I will explain. Wilcon, I feel, nagsasuffer sila ngayon kasi down ng property sector. Mataas ang borrowing Mm. cost and wala Mm. masyadong tao and then of course duman tayo sa matinding inflation. Mhm. So wala masyadong project ngayon. Wala masyadong Mhm. nagpapagawa ng bahay. Mm. Nagtitipid ang mga tao. But, Tama. the time will come, nababalik din sa dati yun eh. Sa ngayon, we are Oo. suffering, di ba? Pero, Oo. darating din yung time na bababa yung interest rate, and yung mga Mm. tao makaka-recover, and then they would start, Mm. improving their homes, or building Mm. new homes. Mm. So, and then Wilcon will pick up. I feel maganda ang potential ng Wilcon. We just don't know when siya makakabawi. Pero I think this is a good opportunity na binibigay ng market na we could enter Wilcon when Mhm. they are currently are having some problems. Now, Nickel Asia is Mm. a very, very different matter. Ako, for myself, this is just my investing style. Hindi talaga ako nag-invest sa mining. For the Mm. reason na it's tied to the commodity prices. And ang Mm. commodity prices like nickel, it's so hard to predict kasi Mm. macro na po siya tita eh. And Macroeconomic when you enter na. the macro space, kailangan Oo. super genius ka tita. Ah, ayoko mag-invest, hindi ko naintindihan. Last year, marami pumasok sa nickel kasi people are saying na ito ang future kasi battery, battery, battery. We need more batteries, we need more nickel, Electronic and things like vehicle, that. Yeah. mga ganon. Pero may Oh. glut eh. Nagkaroon ng glut kasi tita eh. Nag-oversupply Aha. ang Indonesia yata eh. And Oh, so bumagsak ang price ng Indonesia. nickel sa world Oh. market eh. So Oh. Yeah. this is a very very hard game to play. Sobrang Ah. hirap pasukin ng mining kasi ang Ah. hirap i-predict ng Oo. ng metal prices. It's commodity. Kahit So, yung mga magagaling naka-base na siya. trader, yung magagaling na trader tita, I read books on trading eh. Nahihirapan talaga Oh. sila sa ganito. Ang hirap daw talaga. You really Aha. kailangan iba yung utak mo talaga. Talagang sobrang galing. And for Sa, people like us, it's a very hard game to play. So oo. I would try to avoid. Pero meron akong SCC. Alam ko ikaw wala ka. Even nung nagbaba na sila ng dividends, mataas pa rin Mhm. siya, syempre, compared with the other dividend stocks. Eh, And syempre, It's dividend investor ako. Most ng mga dividend investors talaga merong SCC sa kanilang dividend portfolio. Ah. SCC kasi tita, the last time I checked, last year Mm. yata, no? Mm. Ang mix kasi nila is 50-50 na eh. 50 na yung sa coal and 50% sa power Mm. generation. So it's becoming a Mm. different company na. Hindi na sila purely mining Yes, company. hindi na. Saka So, tiwala ako yeah. kay Kunsunji. Tiwala ako sa Yes. kanya eh. Yung sa akin lang po kung meron ka ng SCC ngayon, walang mawawala sa'yo na i-keep mo siya and see what happens. Kasi I'm Kinikip ko very, lang very siya. sure na malaki na yung kinita nyo sa SCC. And kung sino naman may mga hawak na 1 year, 2 years, ang laki na ng kinita ninyo. Oo, So, sulit na you will not, sulit ako yeah. sa SCC. And tapos, ano pa nga ba? Ay, yung dito. Ayan, so meron ako nakitang nag-hype na magiging 1,000 pesos daw ang per share ng dito. Pero yun ang stock na hindi ko papasukin sa laki ng utang niya. It, Utang na loob. Oh. kasi yung number one thing you have to consider, tita, no, when you invest in stocks, Mhm.
kailangan may konti ka ring background on business. And Mm, ano ba ang lifeblood ng business? It's cash. mm, And yun mhm. ang problema ng dito. And hindi na sila Walang cash. makautang. Ang laki ng utang nila. And then, I think kaya sila ngayon nag-follow up offering kasi baka wala na rin gusto Mhm. magpautang. And paano kung Mm. walang kumagat dito sa follow-on offering nila? Mhm, 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 So, ang hirap eh. Ang hirap pag wala kang cash. Saan sila kukuha mm. ng cash? And they are burning cash. And Mhm. malayo pa sila sa profitability eh. Hindi mo, Malayo-layo pa. malayo pa tita eh. Oo. And, Aha. pero of course, don't get me wrong. As a consumer, gusto ko mag-succeed. We want more Oo. players, yeah. But as an Oo, investment, tama. mukhang hindi siya magandang investment. Hmm. Malay natin. So, may baby batagal pa. If ever makarecover man, hindi ko. O kaya hindi naman kayo madelist yung, yung We don't dito. know. We We don't don't know, di know. ba? We don't know. We don't know. And speaking of dito, di ba siya rin yung may-ari ng Phoenix Petroleum? Yes. Yes po. Na Same yung mga person. yan, kasi may friend ako na bumili ng preferred shares ng Phoenix Mm, Petroleum. Yun daw pera niya na parang 100,000 yung ininvest niya. Parang ang value na lang ngayon is 20,000. Tapos wala pang dividends na receive since 2020 or 2021. So hindi na siya kasi nakapagbayad ng dividends. kasi nga po 'di ba tita, ang preferred shares, ang valuation model niyan is the same as how you would value fixed income, 'di ba? Mm, You base it on cash flows, 'di ba? tama, Pero tama. paano mo i-compute yung cash flows niya kung hindi nagbabayad? Hindi na Wala. nagbabayad eh. Hindi na Wala. siya nagbabayad ng ano niya eh. So, kaya Wala. nag-drop na ng nag-drop and we don't see hope then na they would Oh. be positive soon. So, Mm. ang hirap. It's Mhm. unfortunate. And then, of course, I mean, nalulungkot tayo no, sa ating mga fellow Mm. investors na Oh, naipit. tama. Kaya Oo. nakakalungkot naman talaga. And Nakakalungkot. yeah, hopefully makabawi yung mga company na to. Pero doon sa mga wala pa, please, no, wag Ah, niyo na isipin pasukin si wag na lang Tito. pasukin. Yeah, kung wala pa kayo. Oo. And kung doon sa Yes. mga naipit, dasal-dasal lang muna. Oo. Oh. Dasal-dasal lang, baka Oh. mag-miracle. Yeah, Oh, pray lang ng miracle. Ayun, ano pa nga ba yung mga stocks na maraming request na LTG. meron ako LTG ah. Mataas din ang Mm, position ko diyan. Pero ano ha, mm, yung sa mm, latest na earnings nila, na-beat nila mhm, yung call forecast. So, na-beat nila dahil sa PNB. mhm, So, malakas ang performance ng PNB. mhm. And syempre, tiwala pa rin ako sa LTG. Kakapit ako dyan. Actually, to tell you honestly, Tita, for more than a year now, takot ako pumasok sa LTG. At bakit? Nagkaroon ako ng LTG last year, then binenta ko rin kasi ayoko Mhm. nang nakakakita ng weakness. And nakita ko kasi weak yung Tobacco nila, di ba? And I Ah, feel na for the next following years, it will slowly die. Pero bumili mm. ako this month. Mhm. Pero marami LTG, bumili ako silang ng konti. marami na silang mga diversification na ginagawa. Main contributor naman nila talaga is yung PNB. Yeah. Pangalawa Bumili na ako, yun. tita. Bumili Bumili na ako, ka tita, ng na. LTG. Konti lang. Ang bilin ko lang sa bibili ng LTG, if you Mhm. will value LTG, assume na yung tobacco business nila is zero. I-assume nyo na Ah, zero. And oo. just value the PNB business and Yung then the PN. other things. Yeah, and then the other Oo. things. Yun lang ang titingnan mo talaga sa Ah, kanila. well, actually yung revenue nila, yung sa revenue breakdown, walang Philip Morris dun eh. Yung revenue lang talaga na nakaregister sa kanya, yung core business operations lang ng LTG. Sinasama Mm. lang yung earnings ng tobacco product kasi merong investment si Lucio Tan Yeah. or LTG Groups dun sa, hindi ko alam kung anong tawag nila sa ganun, parang equity or something. How about DMC? Meron din ako DMC. It's also Kung, in my kung top 10 nabili niyo yung dividend portfolio. Okay, sige, tita. I will tell you the truth. Oh, I will tell you the truth. Hindi aha. talaga ako into property. Hindi talaga ako na-attract sa property sector. Properties. Oo. Yeah, for the reason na hindi kasi siya recurring income. Like for example, kung ako ang business ko is Jollibee,
kung nagpatayo ako ng isang Jollibee, that Mhm. one Jollibee, every year bibigyan ako ng income. And pag nagtayo Mm. ako ng another Jollibee store, Mhm. then dalawa na yung source of income ko. And sa Mm. property kasi, ang problema ko sa property, pag tinayo ko yung building na to, may income Mm. lang ako for the next 3 to 5 years. And then after that, wala na. I need to find another project. So Mm. hindi kasi recurring yung income. So I feel, not because it's Mhm. a bad business, but hindi lang ako ganun ka-comfortable na to predict ano mangyayari. Mm. Mm. So I'm gravitating towards something na more predictable or easier to predict. Mm. So parang ganun. Kanya din yung Maynilad. Kunsunji owns Yes. 25% and Yes. 56% ng SCC and they have other businesses. Medyo ano nga lang sa mining business nila, yun yung lugi rin sila Mm-mm. doon. Dahil nga sa nagkakaroon ng Mm-mm. oversupply issue. In the past, kung nag-usap tayo last year, I would just Mm. recommend buy SCC and skip the MCI. Kasi doon din Mhm. naman ang galing yung dividends. Oh, yung karamihan ng dividends. Kaya mas malaki yung SCC ko compared sa DMC. Oo. DMC So, siguro, let's see kung ano mangyari sa future. oo. And Pero ako I think, hold pa rin ako. Sa I mga think kung meron ka tatlong DMC, companies. it makes sense to hold. Meron, It makes sense to matagal hold. na rin yun eh. Yep. Konsunhi kasi tita, subok na na okay sila as Oo, management. So, as hindi management. nakakatakot. Hindi Hindi. Kaya nga nakakatakot. Yeah. tiwala talaga ako eh. At saka tinitignan Mm. ko yung kanilang dividend payout ratio. Ang baba eh. So kumbaga meron pa rin silang extra cash talaga na pwede To nilang deploy, gamitin to to deploy for expand. their expansion, growth initiatives. Yung Mm. LTG, ang baba rin ng payout ratio niya. Kaya yun yung nagustuhan ko. So marami silang cash pwede pa rin nilang i-deploy for future initiatives, growth initiatives, and expansion. Which means, tita, Yan. they are very undervalued. If mababang payout ratio and Ang mataas yung baba. dividend yield, it means they are very, Yes. very undervalued. Kaya nga eh. Kaya yun yung nagustuhan ko sa tatlong yun. They are very Kaya undervalued. stick I ako. agree. That's right. So, anong favorite dividend stock mo? Nagulat ako doon ah. CLI, PPC. CLI. CLI and PPC, PPC. Yeah. yes. Meron din akong PPC. Kaya lang maliit lang. Maliit pa lang. Kasi yung nakwento ko kasi nabenta ko dati eh. And then yun nga, tapos naisip ko yung sinabi ni Peter Lynch na don't cut out the Mm, flowers. Let your mm, winners run. Don't mm, water the weeds. So yun tumatak sa isip ko. Kaya binili ko ulit si PPC. Nagbago ang isip ko. Kaya lang medyo mahal na siya ang problema. So, waiting pa ako mm, na makabalik uli sa aking entry price para makapagdagdag ako. mm. Thank God. Ayun. Hopefully, maganda. Pero pag nag-improve yung liquidity ng PPC, magiging volatile siya. Hindi pa siya napapansin ng mga Mm, institution mm, at mm, mga active traders kaya mm. hindi Although ganun ka-volatile. Lumaki na ba? malaki yung gains ko sa PPC kasi Wow. malaki yung concentration. Hindi, dati na malaki. Wow. 20% yan ang holdings ko, 25%. Wow, ang Pero hindi laki ako ah. nagse-celebrate. Hindi ako Aha. nagse-celebrate for the reason na market is volatile. Ah, I really want to own the business. I don't care about the price. Actually ako ganun din eh. Kumbaga wala akong objective na mabit ang market. Mm, Hindi yun yung objective ko kaya ako nag-invest. Kasi sa akin, gusto ko mag-collect ng consistent dividends for passive mm, income. So yun talaga yung main purpose ko. Kaya nag-invest ako sa REITs, sa mga mm. preferred shares, mga dividend stocks, mga bonds, MP2. Kasi more on MP2. passive income Income. generation ang Mm. main focus ko. Ano ba yung focus mo? More on growth? Ano po ako tita eh. Although tinuturo ko sa audience ko ang dividend investing. Actually, fake Mhm. ako na dividend investor. Fake ka na dividend investor. Uy, baka magtampo yung mga subscribers mo. Fake ka dividend investors. Na, kidding No, aside. Just kidding. kidding aside. Oo. Growth investor talaga ako. I want growing So growth companies. investor. I use dividends as insurance na hindi ako ma-value trap. Insurance. Yeah, Tama, as tama an insurance naman. na hindi ako Tama. ma-value trap. Maraming magagandang stocks na mura na naiipit Mhm. for Mhm, 10 mhm. years for the reason na value trap sila. And Ah. kasi walang dividends eh. So yun ang dapat iwasan yung mga value traps. Yes, yes Oo. po. Talamak po yan. Marami Tama. pong ganyan. At saka yung mga one time lang magbibigay ng high dividends. Meron dating ganyan, naalala ko, Kipel ba yun? Kapel. Para, Yeah. anong pala nangyari doon? Parang ang taas daw ng dividends, tapos biglang bumaba uli yung share price. Hindi ako kasi interested doon eh. So, Oo. Keppel, okay, ganito siya, no?
meron yata siyang subsidiary, if I'm not mistaken, may subsidiary siya na nabenta nila ng pagkataas-taas na price. And then nung Mhm. nabenta nila yung subsidiary nila for a very high price, so ang laki nung cash na pumasok, then they gave it out Mhm. as dividends. Ganito po kasi yan, tita, may mga hardcore na investor. I will tell you a story. May mga Mhm. hardcore investor sa ibang bansa na hardcore sila for the reason na hindi sila humihinto sa financials. If they look at Mm. yung balance sheet mo at nakita nila may Mhm. property ka and then you Mhm. declared na yung properties na to, ganito yung price niya, ay, ito yung value niya, Mhm. they don't Mhm. believe it. Alam mo ginagawa nila, Mm. tita? They drive. Mm. They drive. They visit the Oh. site, tinitingnan nila yung site, Oh. and then sila yung nagbavalue ng property. And then pag Wow. nakita nila na, teka, dineclare niya to na 10 million. I think this is 60 million. So may ganun na Oh. play eh. So I think ganun As yung nangyari kay Keppel. Yung aha. subsidiary niya is very, very valuable. Valuable yung Oh. asset. Aha, Hindi lang aha. nila pinapa-appraise. Ganun But pala the yun. buyer, I think the buyer, yung nag-buy ng subsidiary niya, Oo. knows the value of the properties and they bought it at Aha. a reasonable price na ang laki. Ah. Kasi tita, if you're a company, for example, no, ako, no, may company ako, kung wala Aha. naman akong incentive na ipa-appraise, ba't ako gagastos every year ipa-appraise ang property ko? I will not do it. Tama, tama. Tama naman. So, maaaring nangyari dito, matagal nang hindi na-appraise yung mga properties nila. Most Mm. probably, ganun na nangyari. I don't know, hindi ko exactly Mm. ano nangyari. Mm. Hula lang ito. Hula Feeling lang. ko ito nangyari. Hula Disclaimer, lang. ah. O, baka maniwala sila. Disclaimer lang. Ano Pero lang tita, to, may mga... sabi. Si Monish Pabray, ginagawa niya yan. Na tinitingnan Mhm. nila yung property talaga. Mhm, mhm, Kung mhm. talagang yun yung value na nasa book, So nasa balance sheet. talagang ginagawan talaga nila. Ginagawa talaga nila. Sometimes kasi nakalagay sa Ah, balance sheet 10 million and then pag tinignan nila, hindi, 200 million to eh. Kasi marunong sila mag-appraise eh. So oo. may Iba ganong play. iba So talaga tita, pag marunong. so tita, Yeah. if you think na masipag na tayo and si Renz, ikaw, hindi Oho. pa. May mga May mas people that masipag pa. they drive, they go to the Oo, property, they check. ako wala. Kula ako nun, tamad na ako eh. Tamaditis na ako. Kasi mahirap na, Ayun po. tumatanda na eh. Ayan. So we have less than 1 minute. Yes. So maraming Salamat po. salamat. See you next time.